Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome po rito sa ating YouTube channel. Okay mga kababayan, pag-usapan ho natin itong bus lane serye. Grabe no mga kababayan. Alam naman ho natin yung bus lane mga kababayan, halos araw-araw ho may mga hinuhuli hong mga matitigas hong ulo ng mga motorista. Especially ho yung mga tinatawag ho diyan unang-unang mga hinuhuli, inaabangan ho talagang hindi talaga nila para ba ang nangyayari kasi the more na hinihigpitan yung bus lane, para bang lalo silang naaakit. Parang lalo ba silang na-excite or parang nagiging extreme na? Para bang nagiging, alam mo yun, mahigpit sa bus lane, parang nakaka-challenge siya. Ang pinaka-pangunahin no araw-araw ho na mga ipinopost sa TikTok, especially sa Facebook, ito hong mga tinaguri ang kamote rider, hindi naman ho natin nila lahat. Iba hong rider, kalabasa rider, ano ba? Hindi, kalabasa, parang matalino yata, no? Yung mga iba, hindi naman lahat kamote rider, di ba? Yung iba nga dyan, ang ginagawa pang technique, pag malapit na siya, hinuli nung mga nanguhuli dyan, may mga naka-assign dyan, yung mga Coast Guard. Di ba? Iba Coast Guard pero nandiyan sa Bukod ho dun sa mga taga DOTR, may mga kasama ho sila diyan, mga taga Coast Guard. Alam naman natin Coast Guard nasa dagat. Ewan ko ba ba't nandiyan sa kalsada? Ewan ko ba sa Pilipinas ano nangyari? Ito. Ang gagawin ng mga tinatawag na kamote rider, hindi naman lahat huhulihin ng mga taga Coast Guard, taga DOTR. Kunyari, bababa na. Sasabihin ng rider, sandali ho, boss, tatabi ko lang ho. Sa gitna tayo. Nung patabi na, binitawan na ng mga taga Coast Guard, taga DOTR. Biglang i-dediretso. May iba dyan, nakakalagpas talaga, natatakbuhan. May iba talaga, nahuhuli. Meron pa nga isang video, pinakita yata, inaakap nung taga DOTR Tapos, ang daming violation. Minsan may nahuhuli pa. Hindi nakapangalan sa kanya yung motor. Wala pang license. Hindi mo malaman kung karnaper. Sipin mo, ng rehistro. Walang rehistro. Walang license. Ano yun? Di ba? Parang pagkakamalang kang may hindi ginagawang di maganda, di ba? Okay, mga kababayan, bukod ho dito sa mga motorista or tinatawagong kamote rider, nahuhuli, pumapasok dyan sa bus lane kahit ang higpit na. Kahit ang unang huli, 5,000. Kasi unang huli dyan, 5,000. Pagka nabayaran mo na yon, pangalawang huli, mas mataas yata. Pangatlong huli, mas mataas. Pag-apat na huli, tatapong ka na yata sa Mars. Bukod ho rito sa mga motorista, kamote rider, ito nakakapagtaka, meron pa rin talagang pumapaso ng mga kilalang or mga politiko. Dati may pumasok dyan, sasakyan ni dating senador. Senador pa rin naman ngayon, kaso dati hindi siya Senate President. Di ba? Si Chis Escudero. Shoutout sir, Chis Escudero, ha? Sino pa ang nasangkot dyan dati? Ito yung pinaka-controversial, talagang tinutakte sa social media, talagang bilag ng mga vlogger araw-araw umaga, tanghalian, hapunan. Di ba? Merienda, hapunan, midnight snack. Ito si Senador sino ba ito? Gatchalian.
Una, dinay niya pa, pero bandang huli, na sa pag-iimbestiga na bulgar, sasakyan pala ng business nila yan. At yung nando doon sa loob, ay yung kanyang tatay, di umano. Oh, sino pa sumunod dyan? Eto, nung nakaraan lamang, meron din kay Bong Revilla. Binanggit ni Bong Nebriha ng MMDA. Dati, nandiyan pa nga si Bong Nebriha. Ngayon, nawala na eh. Nasuspinde, tas di na nakabalik. Dahil dyan kay Bong Revilla. O, di umano, sasakyan daw ni Bong Revilla yun. Pero according kay Bong Revilla, hindi naman daw niya sasakyan yun. Sino pa? Eto, nakaraan lamang. Si Congressman Tulfo. Si Ralph Tulfo. Anak ko ng kilalang YouTuber din ha. Kilalang broadcaster. Oh, radio announcer. O si, ngayon, Senador ho. Si Senador Rapi Tulfo. O, yung anak niya si Congressman Ralph Proyecto tuloy. Ralph Tulfo. Napadaan din dyan. Oh. Napadaan din dyan. Kasama pa yata siya. Ha? Ito ngayon, pinakabago, mga kababayan. Pinaka-latest. Viral trending. Ito hong pambansang kamao natin. Si 8th World Champion. King pound for pound. Na dating ano ba siya sa probinsya nila? Gobernador, mayor ba 'yon? Nakalimutan ko lang. Tapos dating senador. Ngayon wala nang posisyon. Ngayon tatakbo ulit senador. Walang iba mga kababayan na kasama ho sa senatorial slate ni Pangulong Bongbong. Ikinakampanya, itinataas na kamay ni Pangulong Bongbong. Walang iba ho kundi si Manny Pacquiao. Manny Pacquiao, mga kababayan, ha? Viral trending dyan. Basahin natin, nasan ba ang report? Ito, ha? Basahin natin. Sabi ng report ng News 5, basahin mo natin. Bawal diyan, you know. Hindi pala, bago pala nangyari. Nung isang araw lang yata, bago nangyari itong kay Pacquiao, convoy niya, mayroon ding nahuli dyan, taga-American Embassy yata. Mataas na katungkulan sa American Embassy. Tapos nung nakaraan naman yata, meron pa, yung taga-HPG yata rin mismo. Ewan ko ba? Nagtataka tayo kung sino pa yung mga dapat. Ewan ko ba bakit kahit bawal dyan, kahit alam nilang bawal talaga sila dyan. Tapos ito pa yung mga masasabi natin dapat sumusunod dahil sila nga yung mga nasa taas, sila nga yung mga government official eh. Nagtataka lang ako bakit sila yung parang nagbe-break ng batas, ano? Ay hindi mo rin malaman kung talaga mapagkakatiwalaan din sila sa ibang batas ng gobyerno or talaga bang hindi nangungurap eh. Bakit? Dito lang hindi mapatupad eh. Ito lang di masunod eh. Paano pa sa paghawak ng pondo? Basahin natin to mga kababayan ha. Bawal dyan, you know. Hinuli ng Special Action Intelligence Committee for Transportation or SAICT, SAICT. Ang isang SUV na bahagi umano ng convoy ni dating Senador Manny Pacquiao matapos itong dumaan sa EDSA Busway ngayong linggo, Pebrero 9. Dagdag pa ng SAIC, sa isang video sa Facebook, gumamit din ang SUV ng wang-wang at blinker. Nako. Bawal ngayon ito mga kababayan. Bakit? Wala akong posisyon si Manny Pacquiao. Wala akong posisyon si Manny Pacquiao ngayon. Nako, naloko na. Ibig sabihin si Manny Pacquiao, isang private netizen. Wala siyang kahit anong posisyon sa gobyerno. Pero ang convoy niya gumagamit ng wang-wang.
Mm. Dagdag pa ng saik sa isang video sa Facebook, gumamit din ang SUV ng wang-wang at blinker. Nako, naloko na, may blinker pa. Kahit pinagbabawal ang mga ito, walang license plate sa likod ng mga sasakyan. Naku, grabe naman yan. Ano, ano nangyari sa Manny Pacquiao, sir? Naku po, kasama ka pa man di sa senatorial slate ni Pangulong Bongbong, kasama ka sa itinataas ang kamay na iboto ng mamamayang Pilipino. Iboboto nga rin kita eh. Oh, dahil deserve mo talagang iboto rin dahil ang laki ng ginawa mong, alam mo yun, ang laki ng ibinahagi mong katanyagan sa ating bansang Pilipinas. Tapos sinusuportahan ka pa ni Pangulong Bongbong, kasama ka sa senatorial slate niya, tinataas ang kamay mo. Baka dahil dito matabla ka na ng dapat bumoto sa'yo. Oh, tapos kasama mo pa si Pangulong Bongbong. Nako, baka mapagalitan ka ni Pangulong Bongbong niyan. Baka ma-sermonan ka, baka mapansibag ka ni ma-uppercut ka ni Pangulong Bongbong. Oh. Isipin mo, walang license plate sa likod ang sasakyan. Ayon sa driver, bahagi sila ng security detail ni Pacquiao. Aba, nagpakilala pa. Sir Manny Pacquiao, sir. Dating senador, sir, ha? Magandang gabi. Siyempre, sasakyan mo ito, kasama sa convoy mo, hindi mo ba nanonotice, di mo ba namamasid-masid na yung mga sasakyan mo, wala man lang license plate sa likod? Hindi ka ba nagmamatsyag-matsyag kung ano meron sa sasakyan mo? Para hindi man lang mabutasan pagdating sa kalsada kasi kasama sa convoy mo ito. Isipin mo na lang pag guminto kayo sa isang lugar, manonotice, convoy ni Manny Pacquiao, walang license sa likod, walang plate number. Ano maiisip ng taong bayan? Ibig sabihin, parang nagkakaroon kayo ng pang-aabuso. Diba? Yung toda nga, motor nga, dapat may plate number sa likod. Eto pa, ban pa. Tapos magmamayari pa ng isang Manny Pacquiao. Dating senador, ngayon tumatakbo senador. Ulitin natin, ayon sa driver, bahagi sila ng security detail ni Pacquiao. Inutusan naman ng pasahero ang SAIC na huwag silang kuhanan ng video. Bakit bawal? Hindi po pwedeng hindi kukunan ng video. Unang-una, wala naman kayo sa private na lugar. Nasa pampublika yung lugar. Tapos meron kayong ginawang violation. Inire-record lang yung pangyayari. Para kung sakaling may mangyaring pagmumura, paninindak, or pananakot, naka-video, naka-record. Bakit hindi ka pwede tignan mo, ha? Ayaw mo magpakuha pero nagbabiolate kayo ng batas. Ha? Ayaw mo magpakuha ng video pero nagbabiolate kayo ng batas. Para hindi kayo masita, hindi kayo malagay sa kahiyan at malagay sa alanganin yung pangalan ng inyong amo na tumatakbo pa naman senador. Dapat din nyo ginagawa yan. Wala ka palang isip eh. Para kang tanga eh. Isipin mo ayaw mo magpa-video. Pero dumadaan kayo sa bawal. Anong klaseng utak meron ka, sir? Inutusan naman ng pasahero ang SAIC na huwag silang kuhanan ng video. Sinubukan nilang tumakas, ngunit bumalik din at tinanggap ang ticket. Kasi alam nila magba-viral, magte-trending sila eh. Kasi ang ginagawa ngayon ng mga taga-SAIC dyan or ng mga traffic enforcer dyan, wala silang sinisino. Talagang imimidya kayo. Talagang ilalabas kayo. Dahil sa insidente, humiling ang SAIC ng show cause order sa Land Transportation Office, LTO, para sa SUV. Sasakyan ng bahagi ng convoy umano ni Manny Pacquiao nahuli sa EDSA busway. Nakakahiya naman itong na ito. Actually, may video mga kababayan. Panoorin natin, ha. Panoorin natin ito.
May video eh, oh. Oh, ito. Oh. Kaya ba? Eh, blinker talaga. Sir, saan ba ito? Yung Senador Pacquiao. Bawal po yan dito, sir. May agad kami. Ha? May agad. Naiwan kami sa... Bawal po kayong dumaan dito eh. Sir, bawal po yan dito dumaan, sir. Po? Sir? Bawal po dito yan, sir. Ano na tayo eh. Mami yung cellphone ko. Sir? Sabi ko, mama pa yung cellphone. Bakit ka nanutot sa akin? Sir, bawal po kayo dito, sir. Tatabi ko. Di ba mami yung cellphone mo? Nakatibig ka eh. Kailangan may coordination po yung dadaan dito. 5 lang po, President, Vice President. Tatabi ko nga, itatabi ko. Opo. Masunod tayo dyan. Grabe, ano? Putik nagpakilala kay Manny Pacquiao daw. Convoy. Naiwan daw sila. Ibig sabihin, si Manny Pacquiao siguro napadaan doon sa highway. Talagang hindi sa bus lane dumaan sa highway, sa tamang daanan ng mga sasakyan. Siguro itong mga ito, babagal-bagal mag-drive. Hindi marunong sumunod agad dun sa linya ng convoy nila. Nahuli. Ang gagawing technique ngayon, dun dumaan sa bus lane para maabutan nila yung pinakabuntot ng convoy ni Manny Pacquiao. Kasalanan nyo naman pala eh. Kasalanan nyo naman pala eh. Nahuli kayo doon sa convoy, tapos ngayon gagamitin nyo bus lane, busway para makahabol kayo. Oh. Nagsabi pa kay Manny Pacquiao. Ipapahamak pa yung amo nilang putik. Oh, ito sigurado walang kinalaman si Manny Pacquiao dito kasi hindi naman siya kasama dun sa sasakyan. Ibig sabihin, nagdesisyon sila para makahabol sa convoy. Walang kinalaman si Manny Pacquiao dito. Kaso, ang kasiraan dito, kay Pacquiao. Sabi pa kay Pacquiao ito. Pero ngayon kay Pacquiao yan. Bawal nga dyan. Tapos sasabihin, yung video mo, huwag ka mag-video baba mo yung cellphone mo. Tingnan mo nga. Tingnan mo nga yung ano mo, kung ayaw nyo malagay sa kayan, madama yung amo ninyo, huwag kayong dumaan dyan. Siguro naman nakakapanood kayo sa Facebook, sa YouTube, pinag-uusapan yan. Daan pa rin kayo ng daan. Tapos magda-drop name kayo, Manny Pacquiao kayo dyan, para kayong tanga. Nagawa nyo ano yung sarili ninyo. Hindi nyo i-act yung sarili nyo para yung mga amo ninyo hindi nalalagay sa alanganin. Nakakalimutan nyo, tatakbong senador si Manny Pacquiao. Kailangan ingatan ninyo ang inyong mga galaw din. Bakit? Magre-reflect yan sa boss ninyo. Magre-reflect yan dyan sa amo nyo. Kasi once na may gawin kayong hindi maganda, pag na-identify kayo, uy, bodyguard ni Pacquiao yan. Uy, assistant ni Pacquiao yan. Oh. Although walang kinalaman si Pacquiao, pero reality, walang ibang mapagbubuntungan ng kasiraan na yan, amo nyo, dahil kilala ang amo nyo, kaya dapat sumusunod kayo. Oh. Isipin mo na lang kung hindi kayo dumadaan sa bus lane, sa busway, nandun kayo sa traffic, ma-identify na dyan si Pacquiao dumadaan doon. Isipin mo, punto kay Pacquiao yun, ano, ibig sabihin. Kahit isa siyang world champion, 8-time champion, king for pound, lahat-lahat na. Sumusunod ang grupo nila sa regulasyon ng trapiko, malaking puntos kay Pacquiao yan. Maaring manalo siya dahil dyan. Di ba? Ngayon mahuhuli-huli kayo sa convoy, tapos gagamitin nyo yung bus lane para makahabol. Anong klaseng... Tapos pag hinarang, kay Pacquiao to, kay Pacquiao. So what? Kay Pacquiao yan. Isipin nyo na lang mga kababayan, kung lahat na lang nandadaan dyan magda-drop name, kahit hindi yun ang amo nila, edi lahat nakadaan na. Diba? Kaya nga hindi po pwede yung ganyan eh. Isipin mo na lang. Dadaan ako dyan. Sabihin ko, kay Mayweather. Kay Mayweather ako.
Saan kayo, sir? Bawal kayo dyan, ha? Kay ano ko, kay Hokogan ako. Isipin mo na lang. Isipin mo na lang kung lahat dyan ida-drop name, paniniwala, lahat na nakadaan na dyan. Baka ultimo kakarag-karag na motor pag dumaan dyan. Kayo, kay Pacquiao. Ewan ko sa inyo. Wala kayong ewan ko ba, bakit ba kahit bawal dyan, dahil parang hindi nyo matiis yung sarili nyo, hindi dumaan. No? Parang kating-kati kayo lagi ba? No? Bakit ba ganyan? Okay, maraming salamat po mga kababayan. Kita-kita ulit tayo sa panibagong live, panibagong vlog. Alam po ba samantalahan yung lingkod Dos Crisulo. Lagi natin tatandaan doon, follow the majority, follow the right way. Maraming salamat. Kita-kits po tayo ulit. Bye-bye.